Magandang araw mga kakbay, ito po si Sammy, ang inyong kakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, huwag lamang pong uutangan. Mga kakbay, importante ang video natin ngayon. Ito ay tungkol sa mga bagay na hindi natin dapat dinadala sa ating mga hand carry o bagahe sa tuwing tayo ay uuwi o aalis sa ating mga paliparan. Maging sa mga paliparan sa ibang bansa ay pinagbabawal din ang mga kagamitan o bagay na ating mababanggit sa video na ito. Tandaan po natin na hindi tatanggapin ng ating gobyerno o ng ibang bansa ang reason na hindi natin alam na bawal pala magdala ng ganitong mga bagay sa ating mga bagahe o hand carry. Kaya mga kakbay, kung interesado kayong malaman ang mga bagay o kagamitan na ito, ay please continue on watching. At kung bago po kayo sa aming channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi po kayong updated once we upload a video like this. Huwag din pong kalimutang i-share sa ating mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala para maging aware din po sila sa mga ipinagbabawal na kagamitan o bagay na di dapat dinadala sa tuwing tayo ay magta-travel abroad or uuwi man para magbakasyon sa ating bansa. Mga kakbay, narito ang mga bagay na hindi natin dapat inilalagay sa ating hand carry o maging sa ating mga bagahe. Una, magnet, explosive or mga paputok, flammables kagaya ng acetone, diesel, gasoline, isopropyl alcohol, cooking oil, kerosene at maging mga paint thinner. Bawal din magdala ng mga radioactive items, toxic substances, mga bagay na may asbestos, lead, mercury at iba pa. Bawal din po ang lighter o pospro, paint o pintura, gases kagaya ng LPG, camping stove. Bawal din po ang work tools kagaya ng martilyo, axes and hatchet, box cutters at crowbar at iba pa. Huwag din po magdadala ng infectious substances. Bawal din ang lithium battery, powered vehicle like electric scooter, corrosive battery, lithium battery, powered vehicle like electric scooters, at mga corrosive battery. Mga kakbay, narito naman po ang mga bagay na hindi natin dapat inilalagay sa ating hand carries. Ito po yung inilalagay sa compartment ng mga hand carries. Bawal na bawal po dyan ang stand devices kagaya ng stun gun at tasers. Matatalas na object kagaya ng kutsilyo, gunting, or cutter. Siyempre, bawal na bawal din po ang lahat ng klase ng firearms. Bawal din po ang blunt items tulad ng martilyo, golf clubs, baseball or cricket bat, pool cues at iba pa. Mga kakbay, kung kayo ay nagbabalak magdala ng mga liquid items sa inyong mga hand carries, kagaya ng pabango, tandaan na ito ay may limit lamang na 100 ml at nakalagay dapat sa transparent plastic. At kailangan ninyong i-declare ito kapag ito ay lumagpas sa 100 ml. Kapag po ito ay lumagpas sa 100 ml, ay for sure na ito ay kanilang kukumpiskahin. Kaya masasayang lamang ito. Mas mabuti na huwag magdala ng mga ganitong bagay upang hindi maabala sa airport or masayang ang inyong mga pinambili sa mga bagay na katulad ng nabanggit. Samantala, ang mga items o bagay kagaya ng rechargeable lithium less than 100 watts, ang maximum po na pwedeng dalhin ay up to 20 pieces lamang. Yung non-rechargeable lithium or ordinary batteries, ang maximum po ay 20 pieces din. Rechargeable lithium batteries between 101 to 160 watts at e-cigarette ay pinapayagan sa Pilipinas pero may mga bansa pong hindi pumapayag dito. Pero may mga bansa pong hindi pumapayag na ilagay ito sa inyong mga hand carries. Kaya dapat yung tandaan kung ano-ano ang mga pwede at bawal ilagay sa inyong hand carries upang maiwasan ang aberya sa inyong pag-uwi o pag-alis sa ating mga paliparan o maging sa paliparan sa ibang mga bansa. Mga kakbay, ito ay mahalagang impormasyon na dapat alam ng mga bawat Pilipino na bumibiyahe sa mga eroplano. Kaya i-share po natin ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang maging aware po sila sa ganitong klase ng mga impormasyon. Isa pa pong napakalagang impormasyon. Kung kayo po ay may dalang hazardous materials, ay kailangan po nating itong i-declare. Dahil kung hindi po natin ito i-declare, ay maaari po tayong magbayad ng halagang aabot sa 20,000 pesos
o kaya naman ay makulong ng up to 1 year. Kaya importanteng i-declare nyo kung sakaling may dala kayong mga hazardous materials. So ayan mga kakbay, ang ilan sa mga bagay o kagamitan na di natin dapat dinadala kung tayo ay magta-travel abroad o kaya naman ay magbabakasyon sa ating mga bansa. So there you have it mga kakbay. Sana ay makatulong ang video namin ito para kayo ay maging aware sa mga bagay o kagamitan na di natin dapat dinadala sa tuwing tayo ay magta-travel abroad o kaya naman po ay magbabakasyon sa ating bansa. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to our channel. Hit the notification bell para lagi po kayong updated once we upload a video like this. Huwag din pong kalimutang pakishare sa ating mga kapamilya, kaibigan at mga kakilala na malimit mag-travel sakay ng eroplano. Keep safe, God bless, and we'll see you in our next video. Bye!